Magandang araw po sa inyong lahat. Okay po, bago po tayo mag-umpisa, gusto kong ipaalam sa inyo na tayo ay nasa ikalawang uri na ng pagtatanong sa English. Bali, marami pong klase ng pagtatanong sa English, kaya sana po kumpletuhin nyo. Tayo nasa part 2 na. At sana po may kitapos kasi meron po akong ituturo sa inyo na mga aralin kung saan ay hindi masyadong naibibigay sa inyo na malaking bagay kapag natutunan nyo. Dahil minsan po, yung hindi na ituturo sa inyo, yung pa pala ang makakatulong sa inyo. Kaya naman po, sana tapusin nyo at napakarami nyo pong matututunan dito sa video na ito. Okay po? Para po sa akin, kung gusto nyo po talaga matuto mag-English, focus po muna kayo sa isang topic lang. Alamin nyo lahat patungkol doon sa topic na yon. At ito na nga po yung ating style. Tatapusin natin itong iba't ibang uri ng pagtatanong sa English. Para, syempre, pag alam nyo lahat, hindi na kayo mamumblema kahit anong sitwasyon pa yan. Kaya nyong makapagtanong sa English. Kasi po, ang sitwasyon, syempre, iba-iba yan. Meron din niyang nakaakibat na partikular na tamang tanong para sa partikular na sitwasyon. Okay po? So, sana samahan niyo ako, tapusin natin lahat ito at para hindi na kayo mamumblema sa pagtatanong sa English. Okay po? Okay po, mag-umpisa na po tayo. Bali, bigyan ko lang kayo ng konting kaalaman. Kasi, pag nag-aaral po tayo ng English, ang pinag-aaralan po talaga natin ay yung tinatawag na English grammar. Yung English grammar po, yan po ay mga batas na tumutulong sa atin kung paano bumuo ng mensahe sa English. Okay po? Bali po sa English grammar, ang salita o grupo ng mga salita ay may kanyang-kanyang trabaho kung saan sila ay magtutulungan para makabuo ng isang mensahe. Okay po? At isa na nga po dito ang tinatawag na object. Alamin natin kung ano ba ang trabaho ng object sa pagbuo ng mensahe o kaya sa pagbuo ng tanong sa English. Okay? Bali, i-master po muna natin itong tinatawag na object para kasi po dito po iikot lahat ng ating leksyon ngayon. Okay? Pag na-master nyo yan, ang pinakamaganda dyan ay talagang matututunan nyo ang ating leksyon ngayon. Okay? So, ito pong object, ito po ay maaaring patungkol sa tao. Ang tinutukoy niya ay tao o kaya hayop o kaya bagay. Pag bagay, ibig ko sabihin yung bagay na may buhay, katulad ng halaman. O pwede rin yung bagay na walang buhay, katulad ng laruan, computer. Okay po? Tapos yung lugar, alam nyo na naman ang lugar. Yung panahon naman, ang ibig ko naman sabihin sa panahon, yan ay kunyari kung anong araw na, kung anong oras na, anong buwan, anong taon. Okay? Yan yung panahon. Yung ideya naman, ang ibig ko lang naman po sabihin dyan ay kathang isip ng tao o gawang isip lang ng tao. Kunyari, plano, salitang plano, gawang tao lang yun. Kontrata, o kaya panaginip. Okay po? Pagdating naman po dito sa pangyayari, ang ibig ko naman dito sa pangyayari ay, kunyari, ang pagkapanalo ni Manny Pacquiao, ang pagkapanalo ni Pia Wurtzbach sa Miss Universe. Yun po ang ibig sabihin ng pangyayari. Okay? Kalimitan ng pangyayari, grupo ng mga salita yan. Okay? Tapos, yung title, ibig sabihin sa title, edi kunwari, title ng libro, title ng pelikula, title ng series, yun po ang ibig ko po sabihin. Okay? So, lahat po sila pwedeng tukuyin bilang object. Okay? At lahat po ng kasasabi ko lang ay ginagamit para makumpleto ang ideya na gusto iparating ng aksyon na salita na nagmula sa ating pinag-uusapan. So, bigyan ko kayo ng halimbawa para maliwanagan po kayo patungkol dyan. Dito po muna tayo sa ating halimbawa.
kinuha noong batang lalaki ang bola. O kaya pwede nating sabihin, ang batang lalaki ay kinuha ang bola. Okay? Sa English, the boy took the ball. Okay? So, yung the boy dito, ito ang kukuhanan natin ng halimbawa, itong nasa baba. Itong ang batang lalaki ay kinuha ang bola. Okay? The boy, ang batang lalaki. Okay? Bale, siya po yung pinag-uusapan. Okay? Sa English grammar, ang tawag sa pinag-uusapan ay subject. Okay? Tapos, yung took, yan yung kinuha sa Tagalog. Okay? Action na salita, ang tawag ko sa Tagalog, yang ng kinuha. Na yung action na salita sa English grammar, ang tawag dyan ay verb. Okay? Tapos ito pong the ball, yan yung ang bola. At yan po yung object natin. Okay? Bakit yung bola ang naging object natin? Kaya po ang bola ay naging object natin sa ating mensahe kasi siya ang kumumpleto sa ideya ng ating aksyon na salitang kinuha. Tingnan nyo, ang batang lalaki ay kinuha. Anong kinuha? Para makumpleto natin yung ideya ng kung anong kinuha, nagdagdag tayo ng ang bola. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, pag binasa natin na ang batang lalaki ay kinuha ang bola, yung bola ang tumulong doon sa aksyon na salita na kinuha para makumpleto yung gusto niyang iparating na ideya. Okay po? Yun ang dahilan. Kaya yung ang bola, yan yung ating object. Tapos, sinabi ko dito na iparating ng aksyon na salita na nagmula sa ating pinag-uusapan. Bali, ang gumawa po ng aksyon ay yung pinag-uusapan. At yun yung ang batang lalaki. Tingnan nyo, ang batang lalaki ay kinuha ang bola. Sinong gumawa ng aksyon ng salita? Yung batang lalaki. At dahil sa yung aksyon ng salita ay nagmula doon sa batang lalaki, yung batang lalaki, yan yung tinatawag na subject. Okay? Sa English grammar. Okay? Tapos yung aksyon ng salita, yun yung verb. Tapos yung ang bola, yun yung object. Okay? So, yan po ang ibig sabihin ng object. Okay? Alam nyo na. Siya yung taga-kumpleto ng aksyon na salita natin. Okay? Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng tips na alam ko para malaman nyo na object yung salita o grupo ng mga salita doon sa inyong mensahe. Kailangan nyo munang ma-perfect ang pagdetermina kung alin ang object sa inyong mensahe para hindi kayo magkamali sa pagtatanong. Okay po? So, dito na tayo sa tip number 1. Pero, meron na po tayong naunang tip. At yun yung kasasabi ko lang na yung object ay taga-kumpleto sa gustong iparating na ideya ng ating aksyon na salita. At dapat tandaan nyo kasi yun talaga lagi ang aking ginagamit na ideya kapag ang pinag-uusapan ay object. Okay po? So, dito na po tayo sa tip number 1 natin. Ang object ay nakaposisyon pagkatapos ng aksyon na salita. Okay? Na nagmula sa pinag-uusapan sa English. At ito po yon. Focus po muna tayo dito sa English natin. The boy took the ball. Bali kung mapapansin nyo, pag nakasalin sa English yung ating mensahe, dyan pa lang natin dapat alamin yung posisyon ng object. Okay? Yun yung tip ko ha. So, kung mapapansin nyo, the boy, yan yung ang batang lalaki. Tapos, took ay kinuha. Tapos, ang bola, the ball. Okay? Isalin po muna natin yung ang batang lalaki ay kinuha ang bola sa English bago natin alamin yung posisyon ng object. Okay? Ganun po ang style na gusto kong iparating sa inyo. Pero meron din po kasing pagkakataon na yung Tagalog na mensahe natin ay bali-baliktad ang posisyon ng mga salita pagpatungkol dito sa subject, verb, object. Tingnan nyo ito. Yung kinuha noong bata
batang lalaki ang bola. Yung kinuha, yun yung verb. Yung batang lalaki, yun yung subject. Yung ang bola, yun yung object. Kung mapapansin nyo, yung tamang pagkasunod-sunod natin ng mga salita sa English, hindi umaayon dito sa ating Tagalog na mensahe. Ang ibig ko lang sabihin, dapat pag isasalin nyo po itong bali-baliktad na posisyon ng mga salita ng ating Tagalog na mensahe, dapat isalin natin sa pamamagitan ng subject muna, sumunod ay verbs, tapos sumunod ay object. Okay? Huwag niyong susundan ito. Itong verb ang nasa unahan, tapos subject ang nasa gitna, tapos object ang nasa huli. Mali na kayo. Okay? Sa pagsasalin pa lang sa English na mensahe. Dapat itong susundin nyo. Kaya talaga, dapat ma-determine nyo muna o malaman nyo muna kung alin ang pinag-uusapan, alin ang aksyon na salita, at alin ang object ng ating mensahe. At saka pa lang nyo isasalin nyo sa English gamit ang subject, verb, object na pattern natin. Okay? Para pag naisalin nyo sa tamang pagkasunod-sunod yung mga salita, talagang sigurado tayo na yung ating object ay tama. Okay? Ito. Kasi dito sa una, madali eh. Kasi ang batang lalaki, yan talaga yung pinag-uusapan natin. Yun yung subject. Yung kinuha, yun yung verb. Yung ambola, yun yung object natin. Tama talaga yung pagkasunod-sunod natin. Pero pag dito sa kinuha nung batang lalaki ang bola, mali ang pagkasunod-sunod nila sa Tagalog. Dapat maisalin muna natin ito sa English sa tamang pamamaraan. Okay? Para ma-determine natin o malaman natin yung object doon sa ating Tagalog na mensahe. Okay? So, yan yung tip ko ha. So, tandaan nyo yan. Importante po yan. Okay, dito na po tayo sa tip number 2 na napaka-importante na maraming nalilito dito. Kaya hindi nila ma-determine ng tama kung alin yung object at alin yung subject sa ating mensahe. Ngayon, ituturo ko na sa inyo. Bali po, ang pagkakaparehas ng object at subject, parehas po silang noun o pronoun. Okay? Subject, noun o pronoun. Object, noun o pronoun. Pag sinabi natin pronoun, ang ibig lang po sabihin niyan, gumagamit tayo ng mga salitang ito. Me, him, her, them, us, you. Para sa object natin. Ang tawag sa kanila ay object pronouns. Okay? Pag sa subject naman, ito naman yung pronouns para sa subject. I, he, she, they, we, you. Okay? Ang tawag sa kanila ay subject pronouns. Okay? Kung mapapansin nyo, meron silang pagkakaiba, miski pareha silang pronouns, di ba? Magkaiba sila ng salita, di ba? Tapos, ang object daw ay isa ring noun. Yung subject, isa ring noun. Okay? Bali, ang noun, ang ibig lang sabihin niyan ay patungkol sa pangalan. Maaring pangkalahatang pangalan. Pag sinabi natin pangkalahatang pangalan, katulad ng tao, hayop, bagay, panahon, pangyayari, ideya, lugar, o title. Okay? Pero pag ginawa nating partikular na pangalan, noun pa rin yun. Okay? Kunwari, anong partikular na pangalan ng tao? Kunwari, Goku, Sailor Moon, hayop, Tweety Bird, Milo. Okay? So, yung partikular na pangalan, ang tawag doon ay proper noun. Proper noun. Yung pangkalahatang pangalan naman na kasasabi ko lang na tao, hayop, bagay, panahon, ang tawag naman doon ay common noun. Okay? So, kung mapapansin nyo, pagdating sa noun, parehas na parehas yung object at saka subject. Parehas po silang patungkol sa tao, hayop, bagay, panahon, pangyayari, ideya, lugar, o title, at iba pa. So, dito sa aking definition patungkol sa object at subject, malalaman nyo na ang pagkakaiba nila. Okay? So, babasahin ko lang po. Okay. Ang object ay isang noun o pronoun na tagakumpleto ng ideya ng aksyon na salita. So, yung aksyon na salita natin, yun yung salitang kinuha. Tapos yung tagakumpleto natin na object, yun yung ambola, kung natatandaan nyo. Okay? Tapos, ang object daw po ay hindi ang tagagawa ng aksyon na salita. Hindi po siya yung tagagawa ng aksyon na salita.
Ibig sabihin noon, hindi siya yung gumawa ng aksyon. Okay? Tapos, yung object daw po, hindi rin daw po siya yung pinag-uusapan sa ating mensahe. So, kung tatandaan nyo lang po ito, itong tatlong ito na taga-kumpleto ng aksyon na salita, tapos hindi tagagawa ng aksyon, tapos hindi pinag-uusapan sa ating mensahe, malaki na po yung inyong kaalaman patungkol sa object para ma-determine nyo kung alin ang object sa ating mensahe. Okay po? Pagdating naman po dito sa subject, ang ibig sabihin po ng subject, ito ay isang noun o pronoun na tagagawa ng aksyon. Okay? Katulad nung kanina, yung ang bata yung kumuha ng bola. Di ba po ba? Tapos, ang subject daw po ay hindi gumawa ng aksyon, pero siya ang pinag-uusapan. Ibig lang po sabihin dyan, maaari daw po yung ating pinag-uusapan ay walang ginawang aksyon. Okay? Ibig sabihin, pinag-uusapan lang natin pero walang ginawang aksyon. Katulad nitong halimbawa, siya ay mayroong ilang lemons. Yung salitan, yung ating dito, pronoun na siya, o sa English ay he o she, he pag lalaki ha, pag she babae. Itong siya, kung mapapansin nyo, wala naman siyang ginawang aksyon. Diba? Sinasabi lang natin na meron siyang ilang lemons. Pinag-uusapan lang natin. Okay, yan yung ibig ko sabihin sa hindi gumawa ng aksyon, pero siya ang pinag-uusapan. Okay, patungkol sa subject. Okay, pag sinabi naman natin pinag-uusapan, ito pa, meron ako halimbawa. Si Noah ay gumawa ng arko. Si Noah dito, yan yung subject natin kasi siya yung tagagawa ng arko. Siya yung gumawa ng aksyon. Noah built an ark. Okay? So, kung matatandaan nyo lang yung definition nitong kabibigay ko lang sa inyo, patungkol sa object at subject, malalaman nyo na ang kanilang kaibahan. At konting kaalaman, pag sinabi kong pronoun, siya yung taga-turo doon sa tao, hayop, o bagay, o panahon, o pangyayari, o ideya, o lugar, o title. Siya ay taga-turo. Okay? Hindi niya pinapangalanan, kundi tinuturo niya lang. Katulad nito, yung siya, tinuro niya lang yung tao, hindi niya pinangalanan. Okay? Dagdag ideya lang patungkol sa pronoun. Okay, tip number 3. Ito pa yung kailangan nyo malaman para malaman nyo talagang tama yung inyong mensahe. Kung meron bang object doon sa inyong mensahe. Ang object ay nangangailangan ng aksyon na salita na kukumpletuhin niya. Yung uri ng aksyon na salita na kailangan yung gamitin sa inyong mensahe sa English ay dapat tinatawag na transitive verb o nasa uri ng tinatawag na transitive verb. Kasi itong transitive verb, yan yung aksyon na salita na nangangailangan siya ng object para makompleto yung ideya niya. Okay? Katulad po nitong halimbawa natin. Kunwari, ito yung ang transitive verb natin dito ay kunyari itong need. Sa Tagalog ay kailangan. Kung mapapansin nyo, yung ating aksyon na salitang kailangan, talagang nangangailangan ng pangkumpleto ng ideya. At ang ipangkukumpleto nga po natin ay itong object. Kunyari, bola. Kailangan ng bola. Diba? O kaya ito pa, bring. Sa Tagalog ay dala. Anong dala? Bola. Diba? O kaya passes. O kaya ipinasa. Ipinasa ang ang bola. Ang tawag po dito sa need, bring, yung passes na yan yung mga aksyon na salita na nakakabilang sa tinatawag na transitive verb. Okay? Kaya magkaroon lang kayo ng listahan ng transitive verb, mapapadali sa inyong ma-determina kung yung inyong mensahe sa English ay nangangailangan ng object. Okay? Tapos, meron po kasi tayong tinatawag na intransitive verb na kung saan ay gagawa tayo ng mensahe na hindi naman natin kailangan ng object o taga-kumpleto ng ideya sa ating aksyon. Katulad nito, kunwari, I sang, kumanta ako. Hindi ko na kailangan magbigay pa ng ideya. Gusto ko lang kasing sabihin sa iyo na kumanta ako, pero hindi ko na kailangan sabihin kung anong kinanta ko. Okay? So, yun, yung aksyon na salita na kumanta,
ang tawag doon ay intransitive verb kung saan ay hindi ko na kinakailangan sabihin pa kung anong kinanta ko. Okay? Tapos pwede rin yung slept, natulog. Ako ay natulog. Hindi ko na kinakailangan ng object o iba pang ideya para makumpleto yung aking aksyon na salita na natulog. Sa salitang natulog pa lang, intindi na ng kausap mo kung anong ibig mong sabihin, di ba? Sa ako ay natulog. Okay? So, merong dalawang klase, transitive verb at intransitive verb. Okay? At ito na po, dito na po tayo sa tip number 4 na panlito na hindi masyadong nasasabi sa inyo kaya kayo nalilito. May verb na maaaring gamitin bilang transitive o intransitive verb. Ayun, tinan nyo. Meron daw action na salita na maaaring gamitin transitive verb o nangangailangan ng object at maaari din na hindi mangailangan ng object. Ito yung halimbawa natin. Katulad nito, transitive verb na eat o sa Tagalog ay nakain. Kunwari, I eat rice. Nakain ako ng kanin. Itong kanin, yan yung object natin. Kinukumpleto niya kung anong kinakain ko. Diba? Pero pwede din natin gamitin itong eat o nakain na hindi nangangailangan ng object. At ito yon, intransitive verb. I eat well. Nakain ako ng mabuti. Kung mapapansin nyo, itong mabuti sa English ay well. Diba? At kung mapapansin nyo, doon sa pinag-aralan natin na object, hindi naman yan tao, diba? Hindi naman yan bagay. Diba? Diba? At saka yung ideya na gusto kong sabihin sa inyo, dapat noun. Okay, noun. Kasi itong well, ito ay kabilang sa tinatawag na adverb sa English grammar. Hindi siya noun. Okay, so kung mapapansin nyo, yung ating aksyon na salita na eat o nakain, maaaring gamitin na may object at maaaring din gamitin na wala. Okay, yun ang dapat yung tatandaan patungkol sa verb. Okay? Isa pang halimbawa ng aksyon na salita na maaaring gamitin bilang transitive at saka intransitive. Itong understand, naunawaan. I understand Martha. Naunawaan ko si Martha. Si Martha yung object. Aksyon na salita natin, naunawaan. Dito naman sa intransitive verb, I understand. Naunawaan ko. Kung mapapansin nyo, miski walang object, kompleto yung ideya na ibinibigay noong ating mensahe na naunawaan ko. Kaya nakadepende na yun sa inyo kung paano nyo gagawin yung inyong mensahe, kung meron bang object o wala. At saka, siguraduhin nyo muna kung yung inyong verb ay maaaring maging transitive o intransitive verb. Para lang makasigurado. Bali, malalaman nyo yun sa dictionary. Okay? Okay, dito na po tayo sa pinaka-importanting tip na para sa akin ay talagang malaking tulong sa inyo. Ang object ay galing sa grupo na tinatawag na complement. Ang ibig sabihin ng complement ay taga-kumpleto ng ideya. Alam naman po natin na yung object ay taga-kumpleto ng ideya ng ating aksyon na salita. Kaya siya ay kabilang sa tinatawag na complement. Okay po? Bali po ang complement may dalawang uri po yan o dalawang klase. May complement na kung saan ay taga-kumpleto ng ideya sa pamamagitan ng pagsasalarawan. Okay? Tapos, yung pangalawa, taga-kumpleto ng ideya na hindi nagsasalarawan. Okay? Hindi tayo naglalarawan. Okay? So, yung object na itinuturo ko sa inyo ngayon, siya ay kabilang dun sa taga-kumpleto ng ideya na hindi naglalarawan. Okay? Tandaan nyo yun. Dito po tayo sa ating halimbawa. I eat rice. Nakain ako ng kanin. Bali dito, kinumpleto ng kanin yung kung ano ba ang kinakain noong tao. Di ba po ba? Pero yung kanin, hindi siya ginamit para masabi kung paanong pamamaraan ang ginawa patungkol doon sa aksyon na salita na nakain. Di ba po ba? So, yun po ang gamit ng object. Okay? Taga-kumpleto ng ideya pero hindi naglalarawan. Okay? Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga salita, uri ng salita na naglalarawan.
na iba sa object na kabilang din sa tinatawag na complement. Okay? Kaya makikita nyo itong rice ay isang object. Ang tawag sa kanya ay complement of the verb. Okay? O kaya object of the verb. Okay? Ngayon, punta na tayo sa pangalawa. Ito yung laging ginagamit at dapat yung tandaan. Katulad nito, I eat with spoon and fork. Pag gumamit tayo ng preposition katulad nitong with o kaya in, on, at, for, ang kasunod po agad noon ay isang object. Tandaan nyo na po yun. Isang object po agad ang kasunod noon. Kaya pag tayo gumamit ng preposition, nangangailangan tayo ng complement na object. Okay? I eat with spoon and fork. Nakain ako gamit ang kutsara at tinidor. Itong gamit ang, yun yung with. Okay? So, anong ginagamit? Kutsara at tinidor. Yung kutsara at tinidor, di ba bagay yan? Isang noun. Kaya yan ay isang object. Okay? Ngayon, ibigay ko naman sa inyo yung sinasabi kong complement na taga-kumpleto ng ideya, pero siya ay, ang gamit niya ay maglarawan. Tingnan nyo to. I eat slowly. Ako ay mabagal kumain. Itong mabagal, inilalarawan niya yung kung paano isinagawa yung pagkain. Yung pagkain ko. At iyon nga ay mabagal. So, itong slowly, hindi po siya object. At dahil sa ginamit natin siyang tagalarawan ng aksyon na salita, kung paano pamamaraan, tatawagin natin itong slowly bilang adverb. Okay? Tandaan nyo yan. At hindi object. So, ang ibig lang sabihin, itong mensahe natin sa English na ito na I eat slowly, o sa Tagalog ay ako ay mabagal kumain, walang object dyan. Okay? Isa pa, ang halimbawa, I am sad. Ako ay malungkot. Itong sad, siya ay taga-kumpleto ng ideya ng ating linking verb na am o I. Pero kung mapapansin nyo, siya ay tumutulong para mailarawan kung anong kondisyon ng tao. Anong kondisyon niya? Malungkot. Kaya ibig sabihin niyan, dahil yung sad ay malungkot, yung sad ay tagalarawan, ibig sabihin niyan, hindi siya object. Okay? At dahil yung malungkot ay tagalarawan sa pronoun o pwede rin sa noun, ibig sabihin niyan, yung malungkot ay ginagamit natin bilang adjective. Okay? So, guys, ganito. Ang adverb, tagalarawan sa aksyon na salita kung paano isinagawa. Yung adjective, tagalarawan sa noun. Tandaan nyo yun. Okay? Sa noun o sa pronoun. Okay? Next. Ito pa, hindi pa rin ito object. He is a carpenter. Kung mapapansin nyo, siya ay karpintero. Kung mapapansin nyo, yung karpintero, noun yan. E di may posibilidad na object yan. Pero hindi pa rin. Tinawag ko itong karpintero na salita bilang subject predicate. O kaya pwede ko sabihin subject noun. Alam nyo kung bakit? Kasi yung karpintero at saka yung siya ay iisa. At di ba ang pinag-uusapan natin sa ating mensahe sa Tagalog, dito sa ating mensahe sa Tagalog ay itong siya. Kaya ibig sabihin niyan, yung karpintero, kung saan ay ito ring taong ito, itong ginamit natin na salitang siya, ay yan din ang pinag-uusapan. Okay? So, ang tawag dito sa karpinterong ito ay subject predicate at hindi object. So, ngayon, sana makikitandaan nyo po ito, itong tip number 5 kasi napaka-importante para malaman nyo agad kung meron kayong object sa inyong mensahe. Okay? Ito, tip number 6, kabibigay ko lang din ito. Itong object pronouns, gagamitin natin yan. Meron tong nakaakibat na salita para lang sa kanya. Okay? Katulad ng siya. Pag gagawin natin yung siya na object, him. Okay? Panlalaki. Pag her naman, pambabae. Pag sila naman, gagawin nating object, them. Pag ikaw, you. Pag tayo, us. Pag ako, ay me. Okay? Tandaan nyo yan. Yan ang object pronouns, ang tawag.
Pag subject pronouns, yung siya bilang tagagawa ng action o pinag-usapan, he ang gagamitin natin para sa lalaki. She naman sa babae. Pag sila naman, ang ibig sabihin, they naman. Pag ikaw, you. Pag tayo, we. Pag ako, I. Okay? Tatandaan nyo yan ha, yung object pronouns at subject pronouns. So, tingnan natin ang gamit itong object pronouns at subject pronouns para mas maliwanagan pa kayo. Mahal kita. Itong kita, yan ay yung you. At yan ay isang object. Okay? So, sinong mahal mo? Ikaw. You. Diba? So, yung you dyan, ang taga, kompleto ng ideya ng mahal. So, object yung you dyan. Dito naman sa mahal mo ko, you love me. Yung you dyan, yan naman ay subject. Alam niyo kung bakit? Kasi siya yung nagmamahal doon sa tao. Diba? Isa pang halimbawa, natatandaan ko siya. I remember him. Kaya ang ginamit natin dito ay him, hindi he, kasi siya ang taga-kompleto ng ideya doon sa remember, doon sa sinong natatandaan niya, siya. Itong siya, dapat isalin natin sa object kasi siya yung taga-kompleto sa action na salita natin na natatandaan. Okay, kaya naging him. Okay, ibig sabihin natatandaan ko yung lalaking iyon. Kasi him. Ang him ay lalaki. Okay, kaya object. At ito po yung konting kalaman para talagang ma-perfect nyo. Pag gumamit po tayo ng linking verbs, alinman sa is, are, was, were, am, tapos ang kasunod nyo, ang isusunod nyo po ay noun, kung saan yung noun na yun ay yun din yung inyong pinag-uusapan, katulad nito, the doctor is he. Ang doktor ay siya. Dapat yung siya dito, isasalin nyo bilang subject pronoun, hindi object pronoun. Kaya napansin nyo, itong siya, isinalin ko sa he. Bilang subject pronoun. Ito, he. Galing sa subject pronoun. Kasi, yung doktor at yung siya ay iisa. At alam nyo naman, yung doktor, yun yung pinag-uusapan. Kaya, ibig sabihin, yung siya dito, siya rin yung pinag-uusapan. Na senyales na isa iyang subject. Okay? Yun ang tatandaan nyo. Kaya, the doctor is he. Hindi mali yung the doctor is him. Mali yun. Ha? Okay. Ito pa. The doctor is Maria. Ang doktor ay si Maria. Ang tawag dito kay Maria ay subject predicate. Okay? Kaya subject predicate, itong Maria po kasi, basta po pag ang action na salita, simula sa action na salita, tapos yung susunod pang mga salita, yun ay nasa lugar na ng predicate na tinatawag. Kasi yung predicate, ibig sabihin, siya yung taga-bigay ng impormasyon patungkol sa pinag-uusapan. Okay? Di ba ang doktor, yan yung pinag-uusapan. Simula dito sa I hanggang sa Maria, sila ay grupo ng mga salita na nagbibigay impormasyon patungkol sa pinag-uusapan. At ang tawag nga doon ay predicate. Okay? Kaya tinawag ko itong subject predicate itong si Maria kasi nasa loob ng predicate. Nasa loob ng lugar ng predicate. Okay? Nasa loob siya kung saan nasa loob siya ng grupo ng mga salita na nagpapaliwanag sa pinag-uusapan. Okay? So guys, naibigay ko na sa inyo yung sapat na ideya patungkol sa object, kaya hindi na kayo masyadong malilito ngayon. Okay? So dito na talaga tayo sa ating leksyon. Ang tinatawag na object question. Okay? So, ang object question, ito'y isang uri ng tanong na ginagamit para malaman ang object sa isang mensahe. O, ayun na yun. Kuha nyo na. Yung object question ang gagamitin natin para malaman natin kung alin o anong o sinong object ang nasa ating mensahe. Okay? Para malaman natin, itatanong natin. Okay? So, para makagawa tayo ng object question, maaari tayo gumamit ng auxiliary verb na do, does, o did. Okay? So, tandaan nyo yan. Pag tayo ay gagawa ng tanong para malaman yung object, maaari tayong gumamit ng do, does, o did.
marami pa tayong pwedeng gamitin na auxiliary verb, pero ito ang madalas na ginagamit. Okay? Okay. Ang do po ay pangyayari ngayon. Kung ang tinatanong mo ay pangyayari ngayon, o kaya pangkatotohanan ngayon ang tinatanong mo, maaari tayong gumamit ng do. Pero dapat ang ating subject o yung pinag-uusapan natin ay dapat pag patungkol sa pronouns, sa subject pronouns, dapat ito ang gamit natin. Kunwari, they do. Kunwari, do they, o kaya do you, do I, do we. Okay? Ito dapat yung mga subject pronouns na gagamitin natin kapag gagamit ng do. Pag hindi naman pronouns ang ating gagamitin, kundi subject nouns, dapat maramihan yung noun natin. Katulad ng students, mga estudyante, animals, tinan nyo may S, mga hayop, schools, mga eskwelahan. Okay? Yan ang paggamit ng do. Okay? Halimbawa, what fish do you want? Kung mapapansin nyo, gumamit tayo ng subject pronoun na you. Diba? Kaya, mayroon tayong karapatan na gamitin yung do. At kung mapapansin nyo, ang tanong natin ay pang ngayon. Tingnan nyo, what fish do you want? Anong isda ang gusto mo? Parang ibig sabihin niyan, anong isda ang gusto mo ngayon? Ngayong oras na to, o ngayong araw na ito. Okay? So, yan po ang gamit ng do. Okay? Bali, ang do po, kasasabi ko lang, isang auxiliary verb. Ibig sabihin ng auxiliary verb, bali po, ang auxiliary verb ay isang action na salita rin, pero katulong lang ng ating punong action na salita na want. Bali, itong want sa Tagalog ay gusto. Okay? Bali, itong ating mensahe na anong isda ang gusto mo, kapag isasalin natin yan sa English, kailangan merong katulong na do. Kasi yung do, yan ang tumutulong para masabi natin sa English na yung ating tanong ay pangyayari ngayon o pangkatotohanan ngayon. At saka yan ding do ang tumutulong para masabi na ang iyong ginagamit na subject pronouns ay alinman dito. At yun nga yung you. O kaya yung subject pronouns o kaya yung subject nouns natin ay pangmaramihan. Okay? So, kung tatanggalin mo ito, hindi mo masasabi ng tama sa English itong anong isda ang gusto mo. Okay? Kaya kailangan po natin ang gamit ng do. Okay? Bilang katulong ng want. Okay? So alam nyo na ang dahilan. Kaya naglagay tayong do. Para masabi yung pangyayari ngayon o pangkatotohanan ngayon. At para dito sa subject pronouns na ginagamit natin sa ating mensahe o kaya itong subject nouns. Okay po? At maya-maya, ibibigay ko nga pala sa inyo yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita sa tamang pagtatanong patungkol sa ating object. Okay, ito namang das, pwede natin gamitin yan pag ang pangyayari ay ngayon din o pangkatotohanan ngayon. Kaparehas din ng do. Pero gagamitin natin ito kung ang ating subject pronouns na gagamitin ay he, she, o kaya it. Okay? Pag pwede rin natin gamitin yung das kung ang ating subject nouns ay isa lang. Isang tao lang. Kunwari, isang estudyante, student. Tingnan nyo, walang S. Ibig sabihin yan, isang tao lang yan. Isang estudyante, isang hayop, isang eskwelahan, isang halaman. Okay? Dito na po tayo sa ating halimbawa. What fruit does she want? Anong prutas ang gusto niya? Okay? Kaya tayo gumamit ng does kasi ang ating subject pronoun ay she. Ayun o, she. Dapat gumamit ng does. At saka ang ating pagtatanong ay pang ngayon. Okay? Dito naman tayo sa did. Ang did po, maaari nating gamitin sa pagtatanong kapag ang pangyayari ay nakalipas na o nakalipas na kondisyon. Okay? Bali, lahat ng subject pronouns at subject nouns ng do at does ay maaaring gamitin dito na pang-isahan man o pangmaramihan. Okay? Halimbawa, what fruit did she eat?
Yan, tingnan nyo. Anong prutas ang kinain niya? Kung mapapansin nyo, yung kinain dito, ang equivalent ang katumbas niyan sa English ay did eat. Okay, tandaan nyo yun. Yung did at saka eat, pag yan ay isinalin sa Tagalog, kinain. Okay? Nagiging dalawang salita sa English. Okay? Tapos pansinin nyo, pag gumamit tayo ng did, dapat yung spelling ng ating punong aksyon na salita ay dapat nasa original na spelling. Tingnan nyo, E-A-T, hindi A-T-E, hindi eight. Okay? Kundi E-A-T. At saka, tandaan nyo, walang S. Huwag nyo lalagyan ng S. Pag gumamit tayo ng auxiliary, tandaan nyo. Okay? Huwag nyo lalagyan ng S yung ating punong aksyon na salita. So, ito pa yung pangalawang halimbawa. Gamitin naman natin yung pangmaramihan. They. What fruit did they eat? O yun, they naman. Pwede rin sa did. Kasi pwede daw sa do o does na subject nouns o subject pronouns. Okay? Anong prutas ang kinain nila? What fruit did they eat? Okay? Kaya sinasabi ko guys na huwag niyong lalagyan ng S sa dulo itong punong aksyon na salita natin kapag may kasamang auxiliary verb sa ating pagtatanong kasi mali po 'yon, yung ganung batas. Kaya dapat alam niyo po yung tinatawag na subject-verb agreement. Yung subject-verb agreement, yung po ang tutulong sa inyo kung kailan dapat maglagay ng S o walang S doon sa ating punong aksyon na salita patungkol kapag ang pinag-uusapan ay relasyon ng pinag-uusapan at ng action na salita. Okay? Yung subject-verb agreement. Konting kaalaman lang po. Okay? Okay, ngayon naman po, alamin natin ang mga pantanong na salita na maaari nating gamitin para malaman ang object sa ating mensahe. Okay po? Okay, number 1 na question word na pwede natin gamitin ay whose. Sa Tagalog ay kaninong. Ito po ay parte ng katawan. Maaari pong, kunwari, pwedeng parte ng katawan ng bagay, ng tao, halaman, at iba pa. Okay, yun po ang ibig ko sabihin sa parte ng katawan. O kaya pwede natin ito ipantukoy sa bagay, tao, hayop, lugar, panahon, ideya, pangyayari, etc. Kung saan ay ginagamit para matukoy ang pagmamay-ari ng isang object. Okay? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Okay? Ito po. Whose umbrella did you borrow? Ang sagot ay Goku's umbrella. Kaninong payong ang iyong hiniram? Payong ni Goku. Dahil sa tanong natin na whose o kaninong, nalalaman po natin kung sinong object ang may-ari noong payong. Okay po? Bali, ang object na may-ari ng payong ay si Goku. Okay? Yun po ang tamang gamit ng whose. Nalalaman natin kung kaninong pagmamay-ari itong parte ng katawan, bagay, tao, hayop, lugar, panahon, ideya, pangyayari, etc. ng ating object. Okay? Tapos ito po, ipakita ko lang po sa inyo yung pag hindi siya nakatanong. I borrowed Goku's umbrella. Hiniram ko ang payong ni Goku. Kung mapapansin nyo, itong payong ni Goku, yan po yung ating object. At kapag ginawa nating tanong yan, at ang hinahanap natin ay yung payong ni Goku, ito po ang pwede natin gamitin, itong whose. Okay po? Bali, pagkatapos ko po ibigay itong lahat ng mga pantanong na salita, ibibigay ko naman sa inyo yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita para talagang makabuo kayo ng tanong para malaman ng ating object. Okay po? Dito naman po tayo sa pangalawang question word na maaari natin gamitin at ito po ay which. Sa Tagalog ay aling o kaya alin na pwede po natin gamitin para sa bagay, hayop, lugar, pangyayari, ideya, title, panahon. Pera lang sa tao. Okay po? Ito po yung ating halimbawa. Which flavor do you want? Aling timplada ang gusto mo? So, yung flavor po dito, kaya ginamit natin which kasi siya ay isang ideya. Okay?
Yung timplada ay isang uri ng ideya. Okay? So, ang sagot natin ay I want mango flavor. Ang gusto ko ay mangga ang timpla o kaya timplada. Okay? Okay, dito naman tayo sa what. Sa Tagalog ay anong. Maaari po nating ipantukoy sa tao, bagay, hayop, title, pangyayari, ideya, panahon, lugar, etc. Okay? Ito po ang ating halimbawa. What do you need? Anong kailangan mo? I need a new laptop. Kailangan ko ng bagong laptop. So, ang ginamit ko ay what kasi ang tinutukoy kong object ay isang bagay. Yun ay bagong laptop. Okay? Tapos ito po, tandaan muli ha. Inuulit-ulit ko lang para matandaan nyo. What laptop does she choose? Yung choose po, walang S sa dulo. Kasi pag nilagyan nyo, mali. Kasi po, gumamit tayo ng auxiliary, tapos ang ating mensahe ay isang uri ng tanong. Okay? Yun po ang dahilan. Okay? Dapat po kasi, kung maaari pong maging chooses yan, kung hindi yan patanong. Okay? Kung hindi patanong po. Kasi po, ang singular na subject o ang ibig ko sabihin, pag ang ating subject ay isang tao lamang, kalimitan ang ating aksyon na salita, kung saan yung ating mensahe ay pang ngayon, ay nilalagyan po natin ng ES sa dulo o S sa dulo. Okay? Pero dahil ito ay tanong, tapos may kasamang pang auxiliary, ang dapat na spelling ng choose natin ay walang ES. Okay? Anong laptop ang pinipili niya? Yon. What laptop does she choose? Next, she chooses Samsung laptop. Pinipili niya ang Samsung laptop. Kung mapapansin nyo, ang ginamit ko na ay may ES. Kasi yung ating mensahe dito ay sagot na doon sa tanong. Kung saan yung sagot ay hindi isang tanong. Okay, tingnan nyo. She chooses Samsung laptop. Pinipili niya ang Samsung laptop. Okay? Dito naman po tayo sa ika-4. Maaari tayong gumamit ng question word na alinman sa whom o who. Whom ang gagamitin natin kung tayo ay nagsusulat o nakikipag-usap sa mas mataas na tao. Ang ibig ko sabihin, kung yung kausap mong tao ay mas mataas ang estado sa'yo, maaari tayong gumamit ng whom para bilang pagpapahayag ng formal na pakikipag-usap. Pag who naman, maaari mo yang gamitin kung ang kausap mo ay kaibigan mo, yung natural lang o natural lang ang inyong usapan. Okay? Wala kang tinitingnan na estado ng kanyang buhay o yung posisyon niya sa buhay, hindi mo tinitingnan yon, kundi parang magkakilala lang kayo bilang isang magkaibigan. Okay? Kung hindi nyo pa po alam yung sinasabi kong formal English, meron din kasing informal English, panoorin nyo lang yung relative adverbs na ginawa ko at matututunan nyo yun ng maigi. Okay po? So, whom o who? Sinong mga o kaya sino. Okay? Maaari lang po silang gamitin para sa tao o kaya sa hayop na may mataas na pag-iisip. Ibig sabihin ng hayop na may mataas na pag-iisip, kayang sumunod sa tao. Katulad ng aso, pusa. Okay? So, ito po ang ating halimbawa. Whom did you call? O kaya, who did you call? Sinong tinawagan mo? I called Michael. So, dahil ang ating object ay tao, whom o who ang ginamit natin na pantanong. Tinawagan ko si Michael. Okay, gamitin naman natin yung when, kailan. Maaari po itong gamitin kung ating object ay panahon, katulad ng oras o araw o buwan o taon. Okay? Ito po ating halimbawa. When will you arrive? Kung mapapansin nyo, ang ginamit ko ay will. Okay lang po yun
Kung hindi do, does, o did. Kasi marami pong klase ng auxiliary. Okay? At ito po, yung mga ganitong klase po ay ituturo ko sa susunod na video. Okay? Hiwalay. Okay? Kaya dapat abangan nyo para makumpleto nyo yung ating aralin. Bali, ito pong will, isa ring uri ng auxiliary. Okay? Katulad ng do, does, at did. When will you arrive? Kailan ka dadating? Bali, itong dadating, para mabuo natin yan sa English, kailangan natin ng tulong ng will. Kung saan ay kasamahan ng arrive, yung action na salita natin. Okay? Yung will arrive, ibig sabihin dadating. Okay? I will arrive in the afternoon. Okay? So, I will arrive in the afternoon. Ibig sabihin, yung ating object ay panahon, afternoon, hapon. Dadating ako ng hapon. Okay? Ngayon naman po, pwede tayong gumamit ng where o saan. Siyempre, yan ay patungkol sa lugar. Halimbawa, where did you celebrate? Saan kayo nagdiwang? Bali, kung mapapansin nyo, pag gumamit tayo ng did, yung ating action na salita ay dapat nasa original na spelling. Huwag yung lalagyan ng d sa dulo. Dahil alam ko, at dahil kalimitan, di ba, ang nasa isip natin, nakaraan na pangyayari, dapat yung action na salita natin ay naka-spelling sa pang nakaraan. Dapat meron itong d sa dulo. Hindi po pwedeng lagyan to ng d sa dulo kasi sinasabi na nung did na nangyari yung celebrate sa nakaraan. Nangyari na. Okay? Kaya itong did celebrate, ibig sabihin yan, nagdiwang. Okay? Saan kayo nagdiwang? Where did you celebrate? We celebrated at home. Kung mapapansin nyo, naglagay na tayo ng did doon sa celebrate kasi hindi naman siya tanong at wala siyang kasamang auxiliary na did. Okay? Nagdiwang kami sa bahay. Maaari rin po tayong gumamit ng how many, ilang mga. Pero itong how many o ilang mga ginagamit lang sa tao o ibig ko sabihin ginagamit lang po yan sa noun kung saan ay kaya nating bilangin katulad ng tao, mangga, aklat, lapis, etc. Yung kaya lang pong bilangin. Yun lang po yung tamang pagkakataon na pwede natin gamitin yung ilang mga. Okay? Halimbawa, how many visitors did you invite? Ilang mga bisita ang iyong inimbitahan? So, kung mapapansin nyo, kaya naman natin bilangin ang tao. Kaya, pwede natin gamitin ang how many. Okay? I invited 20 visitors. So, ang ating object dito ay 20 bisita. Nag-imbita ako ng 20 bisita. Ngayon naman po dito tayo sa hindi kayang bilangin na mga object. At kung gusto nyong malaman yung bilang, how much ang gagamitin mo? Gaano karaming? Okay? Kaya nakalagay dito uncountable. Ibig sabihin hindi kayang bilangin. Katulad ng gatas, milk, rice, sugar, bread. Pero kaya po natin yan bilangin kung gagamit tayo ng quantifiers na tinatawag. Yung quantifiers, bigyan ko kayo ng halimbawa. Kunwari po, isang bag ng bigas. Yung bag po, yun yung quantifiers. Dahil sa bag, kaya po natin mabilang yung bigas. Diba? At kapag nilagyan nyo ng quantifiers yung inyong uncountable object katulad ng bigas, ang dapat yung gagamitin ay how many. Kunwari, how many bags of rice did you buy? Yun, ganun po. Pero kung wala kayong ilalagay na quantifier, katulad ng bag, rice agad ang gusto nyong gamitin, dapat how much. Okay? So, ito po yung ating halimbawa. How much soy sauce do you need? Gaano karaming toyo ang kailangan mo? Kung mapapansin nyo, hindi tayo naglagay ng quantifier. Kunwari, hindi tayo naglagay ng botelya. Diba? Sa pagtatanong. Kung naglagay tayo ng isang boteng toyo, ang gagamitin nyo ay how many. Pero kung wala kayong ginagamit na quantifiers para makatulong na mabilang yung ating hindi mabilang na object,
how much ang gagamitin nyo. Okay po? Ang sagot ko ay I need 1 bottle of soy sauce. Kailangan ko ng isang boteng toyo. Okay? Kung may magtatanong diyan, bakit po sir, meron na ditong isang boteng toyo? Kasi tinatanong mo nga ako kung gaano karaming toyo ang kailangan mo, 'di ba? Saka kung mapapansin nyo, yung sagot ko, wala naman akong ginamit na gaano karaming o how much. Okay? Ngayon naman, itong how long, gaano kahaba. Siyempre, yung haba ang ating object. Okay? So, how long do you prepare? Gaano kahaba ang nais mo? I need 3 meters. Kailangan ko ng 3 metro. Okay? Pagdating naman sa number 10, pwedeng gumamit ng how tall para malaman natin yung taas ng object. Gaano kataas? Okay, halimbawa, how tall does it reach? Gaano kataas ang inabot nito o nun? Yung reach ay itong inabot. Itong itong nito o nun. Okay? It reached 8 feet. Sumukat iyon o ito ng 8 talampakan. Okay? Okay, huli na po ito. 11, how thick? Gaano kakapal? Kapal naman ang pinag-uusapan na object. How thick does it measure? Gaano kakapal ang sukat nito o nun? It measures 5 centimeters. Ito ay sumukat ng 5 sentimetro. Okay? Okay, dahil naibigay ko na po sa inyo ang lahat ng pantanong na salita para malaman ang ating object, ngayon naman alamin natin yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita gamit ang object sa pagtatanong. Okay, meron po tayong letter A and letter B. Dito po muna tayo sa letter A. Bali, pag gumamit po tayo ng whose, which, what, how many, o how much, maaari po ito sundan ng noun. Okay, katulad nito, which country. Yung country po dito, yan po yung noun. Okay? Tapos sumunod daw ay auxiliary verb. Yun po ay yung do. Dito sa ating halimbawa. Tapos subject, yun yung you. Tapos yung main verb, yun yung like. Okay? Which country do you like to visit? Itong to visit, maaari po tayo magdagdag ng iba pang impormasyon para makumpleto yung ating ideya. Okay? At ito na nga po yung nilagay ko yung to visit. Aling bansa ang gusto mong bisitahin? Yung bisitahin dito, yan yung to visit. Okay? Binibigyan ko lang kayo ng ideya na maaaring hindi tayo tumigil lang doon sa verb. Maaari nating dagdagan pa. Depende sa pangangailangan ng ating pangungusap o sentence. Okay? Dito naman sa letter B, ito naman po ang tamang paggamit ng mga pangtanong na salita natin para mahanap ang object. Itong which, what, how many, how much, how tall, how thick, ang kasunod po nila, maaring ang isunod natin ay auxiliary verb, sumunod subject, sumunod main verb. Okay? So, ito po yung halimbawa, which, yun yung which, auxiliary verb, do, tapos yung subject, you, tapos yung main verb, prepare. Alin ang iyong nais? Okay? Makikitanda na lang po ito. Importante po talaga yan. Okay? Yung A and B. At saka yung mga pantanong na salita para malaman ang ating object. So, ito pa. Mahalaga pa po ito para makumpleto yung inyong ideya. Salita o grupo ng mga salitang maaaring idagdag sa ating tanong para makapagbigay ng dagdag impormasyon sa ating tanong. Okay? So, ulitin natin yung pagkasunod-sunod, yung tamang pagkasunod-sunod. Question word, noun, auxiliary verb, katuturo ko lang yan, di ba? Tapos yung subject natin, maaaring noun o pronoun. Okay? Ang ginamit ko dito ay you, sa baba. Question word, what? Noun, snack. Auxiliary verb, do. Ang subject natin ay you. Subject pronoun, okay? Tapos yung main verb natin ay prepare. Okay, yung idinagdag natin na pandagdag ideya ay later. Isang adverb of time. Okay? Para malaman natin
kung anong gusto niyang merienda mamaya. Ito, anong merienda ang nais o gusto mo mamaya? Okay? So, pwede tayo magdagdag ng adverb. Dito, ang dinagdag ko ay adverb of time. Okay? Patungkol sa panahon. Pangalawang halimbawa, question word, what? Auxiliary verb, do. Subject, ang subject natin dito ay, ang ginamit ko ay noun, kaya Wanda, pangalan. Tapos, ang main verb natin ay want. Tapos, ang idinagdag ko ay adverb uli. Okay? Adverb. Pero, ang uri ng adverb na dinagdag ko ay itong tinatawag na infinitive to. Gumagamit tayo ng salitang to na ang kasunod niyan ay verb o aksyon na salita. Okay, tingnan nyo. What do Wanda want? Ito yung tinuro ko sa inyo, yung tamang pagkasunod-sunod, di ba? Tapos ito na yung pandagdag ng ating ideya, adverb na sa pamamagitan ng infinitive to na may kasamang verb. Ito yon, yung to, tapos it. Yung it, yun yung sinasabi kong aksyon na salita na kasamahan ng infinitive to. Okay? What do Wanda want to eat? Yon, pwede tayo magdagdag niyan. Tapos, pwede pa ulit tayo magdagdag. Isa pang adverb. Kasi ang adverb, kaya pwedeng ilarawan ang kapwa adverb. Okay? Later. What do Wanda want to eat later? Anong gusto ni Wanda na kainin mamaya? Okay? Ayan, lagyan ko lang ng question mark para maging tanong. Okay? So, pwede tayong gumamit ng adverb na isang salita lang o kaya grupo ng mga salita katulad ng infinitive to. Okay? Tapos, pwedeng maglagay ulit tayo ng another adverb kung sa palagay natin yung ipinanlagay natin na yung idinagdag nating ideya ay isang adverb din. Okay? Dito naman sa susunod, ang idinagdag ko po ay itong adverb uli, pero ang bumubuo po sa adverb natin ay prepositional phrase. Ito po yung halimbawa. What food does she prepare? Tapos yung idinagdag kong ideya ay for midnight snack. Ito pong for, yan po yung preposition. Basta po yung preposition may kasamang grupo ng mga salita at tawag na sa kanila, sa grupo nila ay prepositional phrase. For midnight snack. What food does she prepare for midnight snack? Anong pagkain ang gusto niya para sa meriendang panggabi? So, yung para sa meriendang panggabi, yun yung for midnight snack. Okay? Tapos, so, pwede tayo magdagdag ng impormasyon gamit ang adverb sa pamamagitan ng prepositional phrase. Ngayon naman, magdagdag ulit tayo ng adverb sa pamamagitan ng prepositional phrase. Pero ang gusto ko naman mangyari, ang gusto kong sabihin ay lugar. Kasi itong for midnight snack, oras o panahon, patungkol sa oras o panahon. Ngayon naman, panlugar naman yung prepositional phrase. What were you eating at the park? Anong kinakain mo doon sa parke? Yung doon sa parke, yan yung idinagdag natin na adverb na binuo sa pamagitan ng prepositional phrase. Okay? Sa lugar, panlugar naman. Okay? At ito na po yung last natin na pattern. Ang inilagay ko naman ay dependent clause. Okay? So, ito ang halimbawa. What were you eating while we were at work? So, itong while we were at work, habang nasa trabaho kami, yan po yung dependent clause. Maaari rin po tayong gumamit ng dependent clause na pandagdag impormasyon sa ating tanong. Okay? So, anong kinakain mo noon habang nasa trabaho kami? What were you eating while we were at work? Okay? Okay guys, so maraming salamat po sa pagtangkilik sa ating channel and
Maraming salamat po doon sa mga nagsasubscribe, nagla-like, nag-share ng ating channel. Kung hindi dahil sa inyo, wala po ako dito at maraming salamat po sa tiwala. And sana po may kisundan po muli yung ating susunod na video kasi tungkol uli yun sa uri ng pagtatanong sa English. At kailangan yung malaman lahat iyon para hindi na po kayo namumblema pag kayo ay magtatanong sa English. So maraming salamat po. Tiyak pag ito ay natapos nyo at napag-aralan nyo at natutunan nyo, talagang ang bilis ng paggaling nyo sa English. Maraming salamat po. Good day po sa inyong lahat.